Kausap ang isa na rin sa mga suki natin, veteran election lawyer, si Attorney Romulo Macalintal. Attorney Romy Ma, good morning. Johnny Bañez, Jopel Peleño po, DWIC, Aliw Channel 23. Attorney. Good morning sa inyong dalawa at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Alright, unang-una sa lahat, saan po patungo ang impeachment na ito laban sa Vice Presidente kung ikaw po ang tatanungin, Attorney Romy Ma? Well, yan ay depende na sa ating mga senador kung ano ang kanilang gagawin. At tayo namang mga mamamayan, tayo nagmamasid lamang kung ano ang kanilang gagawin. At siyempre, inaasahan natin ang ating mga senador na magiging aktibo sila sa bagay na ito sapagkat this is a very sensitive case, very important ito sa ating bansa. At makikita natin dito kung talagang karapat-dapat na inihalal natin ang ating mga senador. At makikita natin dito kung paano sila, how they will function during the impeachment trial. At siyempre, sabi nga, this will now separate the boys from the men. At isa pang controversial na Attorney Romy Ma, kaya talagang pinilit kitang ma-interview ngayong umagang ito, ang akala po namin, ako in particular, Kuya Jopel, mga kabalitan-kabalitaktakan, na ganun lang kasimple na kung sino yung mananalong kandidato bilang senador sa susunod na session, Election. automatic na silang magiging senator judge. Hindi po pala. Hindi ganun, kasi yan kasing impeachment case na yan laban kay Vice Presidente Sara Duterte, Opo. dapat aksyonan at tapusin ng kasalukuyang Senado bago matapos ang kasalukuyang 19th Congress. Nasa 19th Congress sila Opo. So, hindi po pwedeng tumawid ng gano'n na lamang ang kasong yan sa susunod na Congress at 20th Congress kung saan may mga bago ng mga senador o may mga re-elected Congress. Nang ibig sabihin ay nababago ang komposisyon ng nasabing Senado. Kasi mayroong mismong provision sa Rules of the Senate, yung Section 21 ng Rules ng Senate, yung Article 4044, na talagang sinasabi nila doon, Section 123 yun, na sinasabi na lahat ng mga nakabimbing mga proceedings o mga bagay-bagay ay nagwawakas pagkatapos ng termino ng bawat kongreso. So in other words, sa 19th Congress, tapos sila doon. Tapos lahat yun. Although sa 20th Congress, pwede namang talakayin ng bagong Congress, ng bagong Senado. Ngunit, ituturing na parang bagong file lamang yun. Na as if it was just presented for the first time. So para bang lumalabas pagka sa susunod na Congress at itutuloy nila yun, sasabihin, hindi, bago lang ito. So pag ginawa nila yun, medyo delikado kasi sasabihin naman ng kampo ni Sara Duterte, hindi na po pwede yan. That is now a new case. And you cannot file impeachment case against me for another case within a period of 1 year. Kasi mayroong ganung 1-year prohibition. Kaya yun ay medyo delikado pag hihintay nila. At iyang rule na yan ng Senate, yan ay pinagtibay din ng ating Korte Suprema. Sa may kaso yan yung Garciliano versus Comelec at saka Javier versus Senate, na kung saan sinabi ng Korte Suprema na lahat nga ng mga all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of the Congress, of one Congress. So, delikado yun kung anong mangyayari. Kaya kailangan, kung sa ako tatanungin, kung gusto lang ituloy yan, simulan nila ngayon. Hindi po pwede maghintay ng June 2. Kasi pagdating ng June 2, gagawa pa sila ng rules and regulation. Na panibago. Magpapublish pa sila dyan. Aray. At ang publication yan, kaya mga 10 days sa Official Gazette o kaya sa 2 newspapers of general circulation. Then pagkatapos yan, ino-notify pa nila si Sara para sagutin yan within a period of 10 days. Alright. And then, tapos, yung prosecutor, may karapatan din sumagot within a period of 5 days. So medyo matagal. Mahaba. At tama rin po bang Attorney Romy Mac na hindi rin po siya pwedeng i-refile within this year? Oo, walang refiling yan this year kasi sabi nga ng ating saligang batas, ang isang impeachable official, pwede mo lang mag-initiate ng impeachment proceedings
sa isang beses lamang sa isang taon, Apo. ay ito na-initiate na. Kasi ibig sabihin ng initiation, nanggaling na sa House of Representatives, nasimula na sa House of Representatives. Pag nasimula na yun doon, at naisang pa nga sa Senado, abay hindi ka na pwedeng mag-refile ng panibagong kaso. Kasi kahit na iyan pa rin ang kasong andoon, para bang panibagong kaso yan, parang refiling ang mangyayari. Ang mangyayari po, Atty. Romy Mac, mababaliwala, back to zero kung gano'n na mangyayari, kung hindi nila matatapos sa Babalik back Congress to na ito. zero yan, no? Babalik sa parang baliwala yan. Ano, kaya nagtataka naman ako bakit sasabihin nila na hihintahin pa ng panibagong at saka panibagong Senado. Alam mo, sabi rin ng Korte Suprema, yung mga bagong senador na yan na darating, they are not bound by the acts and deliberations of the old Senate. Ang ibig sabihin, kung halimbawa si Senator A, bagong elect si Senator A, pwede siyang mag-object. Aba, wala akong pakialam dyan, kailangan panibago natin talakayin yan. Hindi po pwede yan kasi wala namang kami rito noong mangyari yan eh. So, hindi sila, they are not bound, hindi gapos ang kanilang sarili para tanggapin ang anumang nanodoon. Lahat yan magiging parang bago. Dahil sa bagong Senado yan, kaya bagong patakaran. So, Attorney Mac, paano to? Nanindigan ang Senado sa Senate President Chis Escudero na sa Hunyo na daw nila tatalakayin itong impeachment complaint. Well, hindi naman si Senator Chis Escudero ang Senado. Ang Senado ay yung 23 na kasalukuyan. Kaya depende yan doon sa kanilang 23 kung talagang tatanggapin nila ang ganong paninindigan o ng Senate President. Kasi pwede naman kung halimbawa tumawag ng special session ang Pangulong Marcos, ay pwede magkaroon ng botohan doon kung talagang dapat bang ipagpatuloy o hindi dapat ipagpatuloy. So depende na rin yun sa leadership ng Senado kung paano nila tatalakayin ang bagay na yan. Kaya yung 23 senador na yan, sila ang magdidesisyon yan. Alright. Kasi 23 lang naman sila ngayon eh. Kaya medyo pabor pa yan kay Sara dahil sa kailangan ng Senado ang 16 16. para makuha nila yung conviction para ma-convict si Sara. Si Sara naman kailangan lang niyang 8 para mapatunayan siya ay not guilty. Alam niyo maganda yung prosesong yan eh kasi 7 yung article, di ba? 1 to 7. So matapos ang paglilitis, tatanungin ngayon ang mga mga senador ng presiding officer, ano ang desisyon ninyo sa Article 1? Guilty or not guilty? So kailangan 16 doon magsasabing guilty. At least 16. So kung ano mangyari doon, ganon. Article 2, ano ang inyong decision? So bawat article, bibigyan nila ng boto yan. Alright. Attorney Romy Mac, dito pumapasok yung sinasabi nilang pwede nang kumumpas or may kumpas ang Malacanang. Kasi ang base sa binabasa naming ulat, willing si Pangulong Marcos na pagbigyan kung hihilingin ng mga senador ang special session. Yes. Ba? Alam naman natin na itong impeachment proceedings, ito ay political. Kaya sila ang gumagawa ng mga batas, At maging yung mga definition ng ground, sila ang bahala dyan. Katulad ng definition ng high crimes, other high crimes. Ano bang ibig sabihin yan? Maging ang Korte Suprema, sinasabi, ay bahala sila kung ano ang definition nila. So lahat ito ay political dynamics. Kaya bahala ang ating mga senador na tingnan mangyayari yan. Pero mukhang may bumabanggit po, Attorney Romy Mac, na pwede ba nilang idirekta na kagad sa Supreme Court yung reklamo na yan or yung kanyang petisyon o kanilang petisyon na huwag nang ituloy or harangin ang Senado or ang Kongreso na magsagawa ng proceedings? Well, sa ngayon, wala pa akong makita. Hindi ko pa nakikita yung kabuuan nung complaint. Meron akong kopya ng complaint pero hindi ko makita paano ang pagkakapirma. Kaya sinasabi nga ni Chis na titingnan daw kung tama ang pirma, yun, magmahalaga rin yun. Kasi dapat bawat isa sa kanila, meron silang pinirmahang tinatawag na verification. Yung may panunumpa. It is not just a matter na sila ay pumirma
doon sa complaint, dapat yun ay pinanumpaan nila isa-isa na na talagang meron silang tinatawag na verification. Kaya siguro yung sinasabi ni Senator Chis Escudero na i-examinin pa nila yung mga buong kabuuan ng nasabing dokumento. Baka mamaya magkakapareho po ng pirma. Magkaiba lang ang pangalan. Ano, parang eleksyon na yan, ano? Ano panahon, manual election, ano ha? Opo. Pero, Pareho ang pirma ng butante. Opo, isa pang nakakaano, kasi ako, I for one, nagulat ako nung nakita ko yung banggit mo doon sa isang panayam na hindi pala ganoon ang sistema. Kasi ang binabanggit namin kahapon ni Kuyang Jopel, Attorney Romy Mac, is critical ang magiging resulta ng midterm elections dahil numbers game yan eh. Dahil kung nakuha at nanalo ang lahat ng administration senator candidate, tapos na ang laban. Yung pala hindi Yes, ganoon. oo. Hindi pala Pero ganoon. sa akin, hindi gano'n. Dahil sa, questioning yan, dahil sa ang sasabihin naman ni Sara, bago kayo, bagong lahat kayo eh. Yung bagong Senado ito, hindi naman yung dating Senado ito eh. Magkakaroon pa kayo ng rules and regulations which should be published, ano ha? Ay may pinagbabasihan yan dahil sa mismo ang rules ng Senado nagsasabi na lahat ng kanilang pending matters and proceedings shall terminate upon the end of terms ng present Congress. So, ibig sabihin, lahat ng mga tinake up nila, yung mga bills na hindi napasa, i-refile lamang yan sa susunod kung gusto nila. So, para bang it will be treated as if presented for the first time. Itong phrase na ito na as if presented for the first time, napakahalaga nito at ito ay sakop nga ng Senate Rule 44 na sinasabi ko. Na iyan ay rule mismo ng Senado. Ang sasabihin ni Sara na, bakit kayo mismo, bakit ayaw nyo sundin ang inyong rules? Alright. Mukhang hindi rin yata na alam nung isang kakandidato sa pagkasenador yung bagay na yan. Kaya nabash tuloy siya nung sinabi niyang hindi siya pumirma dahil parang ina-assume niya na mananalo na siya bilang senador. Yung pala, hindi pala gano'n, Attorney Romy Mac. Oo, meron palang ganung senador. Pakitext mo nga sa akin kung sino yun para baka kilala natin, ma-text natin. Ibulong mo na lang sa akin, Attorney Romy Mac. Kaya magbagay na yan talaga, magandang pag-aralang mabuti yan. Correct. Iba talaga. Sapagkat ito ay ang involved dito tayo yung taong bayan. Tayo maapektuhan Saka ito. historical first in the history. No? At saka talagang dapat po talaga, Attorney Romy Mac, yung kasabihang pagka mambabatas ka, dapat alam mo ang batas. Yes, yun. Kaya sabi ko nga, that will separate the men from the boys pag nagsimula na yung trial na yan sa Senado. Tsaka mahalaga rin ito dahil sa hindi imbet, halimbawa lang naman na halimbawa talaga matanggal sa katungkulan si Sara, sino ang papalit sa kanya? Yung isang question. Ano ang game plan ng administration kung sakaling meron ba silang nais na ilagay na bagong vice president? Kasi mag-a-appoint ang Pangulo dyan. Nasa Pangulo yan para mag-appoint siya. From among the senators and congressmen. Kung sino yung incumbent senators and congressmen, doon mamimili ang Pangulo. Kasama kaya ito sa consideration noong ginawa ang impeachment proceedings? At dyan, Attorney Romy Mac, dyan na makikita yung kiskisan pag nangyari yan. Yes, oo, tama. Magkakaroon din ng labanan dyan. Oo, tsaka, Yes, yung tinatawag na, Kaya, bring me more popcorns! yung sinasabi ko nga, ito ba ay kasama sa agenda nung binuo nila itong impeachment na ito? So, gano'n, Mahaba-haba pa yung abangan ng susunod na kabanata. Yes, mahaba Attorney yan, Romy Mac. Wow! Yes, sir. Wow! Alright, again, maninitili pong bukas ang himpilan ng programang ito for updates at umasa kayo, Attorney Romy Mac, na aabalahin pa namin kayo sa mga susunod na araw. Okay lang yan. Saka siyempre, hindi lamang ito. Alam mo naman, eleksyon. Yan ay ating laging hinihintay yan. Pwede tayo mag-usap tungkol sa bagay na yan. Salamat sa inyong dalawa. Maraming salamat, sir. Good morning. Thank you.